Hi everyone! So, babalik kami ng La Union to celebrate my birthday. At kasama natin ang the one and only Limbat. 5 hours ang biyahe papuntang La Union from Caloocan or Manila. And hate na hate ko to talagang mga nakasabit na to sa bus. So, stop over lang sa Partas terminal para mag-mami. Para naman tanggal hilo dahil wala tayong candy. So, bumili lang ako ng mushroom chicharon and ang nakapuno. Fast forward, nakarating na kami ng La Union and bumili kami nitong empanada sa daan. So, ito na yung pinaka day 1 namin. Day 1. Mukhain ka ba niya? Oh, bakit? Anong ilalagay ko rito? So, first dinner namin to and tinry namin yung kare-kare. Masaklap dahil late night na ba to? Or hindi naman din masyado pero yung bagoong nila is hindi luto. So, si Mary Ann maarte yan. Pinilit niya na lang kainin. Bagoong ka lang natalo. Sorry guys, kasi hindi ko maalala yung kainan na to. Basta nadaanan lang namin siya. Wala na masyadong bukas ng mga time na to. I think that's already 9 p.m. That's why. It's our day 2. Nakaligo na, medyo fresh na, nakatulog na. Diba? Dahil hindi tayo well prepared, basta na lang aalis. So, ayan ang bag ko, papunta ng beach. Perfect. 6:30 a.m. pa lang. So, rarampa na kami habang di pa mainit. 5 minutes walk lang naman yung layo ng transient namin sa beach. Which is to Kabsat na yung daan. So, see you sa beach, guys. And mag-food crawl tayo. Tama ba? Food? Oo, yun. On our second day, umaga pa lang, pumunta na kami ng beach. Kasi hindi kami na pumunta nung pagdating namin kasi pagod na. And we just enjoyed the waves kasi hindi siya pang swimming, to be honest. Masyadong malakas yung waves sa San Juan. Kung dito kayo pupunta. I think sa San Rafael merong part na hindi ganun kalakas yung alon. Pero kung gusto mo lang ng vitamin C just to enjoy, dito masarap umupo. Very calm. Mas okay din sana kung hindi nabasa ng alon yung pagkain namin that time. Dahil mali kami ng naupuan. Imagine this view always in the morning. Lunch. Sa kainitan, maglalakad muli. Dito lang kami sa eatery kasi nagtitipid na kami. Dahil maubos na ang pera namin. Pero alam nyo, magastos lang din talaga dito sa La Union kasi sobra na siyang nahahype. Kaya parang umu-OA na din yung mga price ng kainan. Okay, lalabas na kami ng merienda. But you know what guys, kung meron man akong isasuggest sa inyo na masarap na kainan dito, ito na yon, which is sa El Chapo. Very perfect yung dirty horchata nila dyan and yung tacos nila ay talagang suabe pare. Then after, we just watch sunset, dagat, kahel na kalangitan. Solid to. And anong gabi, syempre bumalik pa rin kami dito sa Flotsam. This time, maaga kami. Pang lola ang atake namin dito. Hindi pa party time. So, we are just chilling. Pilsen, very trentahin talaga ang eksena.
and just catching up. Wow, na para bang hindi sila nag-uusap sa bahay. Tapos nakita ko dyan yung trending na kamukha daw ni Pukirat, yung kasama ni Darren Espanto sumayaw sa Maui Wawi. Ito sila. Ito siya. Yung kulot. Or yung naka-braid. Nakita ko na si Maui Maui. Si Pukirat nandito. Tapos niligo ako sa labas. Ay, wala. Hindi na wala. Tapos, nandun din pala sila Doggy, yung naglalaro ng ML, H2, tsaka si Yawi. Good morning! Kami ay magbe-breakfast na naman. So, abangan nyo na lang kung meron pa kaming pera pag uwi. Alright! Okay! Hi guys! Walking lang dito sa LU. Puro walking lang ang nangyari sa kanila. And then, tinry naman namin dito sa Silong. Pagbaba nyo pa lang ng bus, makikita nyo na to. Masarap yung pagkain nila, hindi overpriced like the others. Solid na siya, lalo sa mga mahilig sa silog-silog. Perfect, lalo na yung, as always, sisig naman yung favorite ko. Sa totoo lang, wala lang kaming ibang ginawa dito kundi maglakad. Kasi hindi naman front beach yung pinag-i-stayhan namin. Then, naglakad ako dito sa iskinita na to, which is Akala, dagat yung labas. Nagkakayamutan pa kasi hindi napindot ng videographer ang play button. Kaya GG na yan siya. Ito kasi yung trending sa TikTok bilang pabida tayo, gusto nating makitrend. So, ito yung isa sa surfing spot. Kaso hindi namin tinry mag-surf kasi ayokong nahihirapan dahil hindi naman kami swimmer. So, alam nyo yun. Nandito lang talaga kami para magpahinga. Pero ayan, nakakaengganyo din silang tignan. Maybe next time. Tapos meron kaming nadaanang coffee shop. Ang cute lang kasi nung trip nila, oh. Parang binasag lang na semento to get your order. Like, is this Tagalog? Meron yung mga nakasabit dyan to choose the flavor that you want. Hindi ko na nga lang na videohan. And sadly, kasi yung na-order namin dito is bukod sa ang tapang masyado nung kape, parang kailangan sabihin na lagyan ng tamis kasi puro kape. Hi guys! Fast forward, nakahiga na naman Marami pa kami. kaming hiniga kesa niligo sa dagat. Kaya matatanda na. Nandito kami sa La Union at kami ay nakahiga lang na parang mga baldado. Just want to share with you guys. Bye! And hindi namin pinapalampas yung sunset kasi wala nito sa Manila na may sunset habang may dagat. So, eto kami ulit, magtatampisaw lang ng very, very light. Kasi kung tatagalan namin, baka makabuo kami ng bahay sa dami ng buhangin pumapasok sa short namin. Sa totoong buhay lang. Maganda tong spot na napuntahan namin. Sa baba to nung may malaking parking lot. Kasi hindi ganun ka matao. Kung meron man akong babalik-balikan sa mundo na pakiramdam, ito yun. Yung nandito ka lang sa dagat, hinihintay mo lang yung paglubog ng araw. And this is our last night. So we tried something new. Nag-chicken naman kami. Yung inasal dyan sa gilid-gilid.
Meron kaming gustong matry na trending na inasal, but during that time, under renovation siya. We also tried their baked oyster, and masarap din siya, kaso sumakit yung tiyan nung isa dahil sensitive. So, ingat-ingat lang din. Uwi na guys! Bye, La Union! And ito na naman yung feeling na ang tanging baon mo lang sa pag-uwi ay ang mga alaala at ang mga larawan. And I'm still hoping na marami pa tayong mapuntahan habang tayo ay nabubuhay, dahil para saan ba ang lahat ng pagod na ito kung hindi mo rin naman magagawa ang gusto mo. So that's for me. And ayan, 5 hours ulit ang pauwi. Nagbus lang pala kami para taas. Meron dyan sa Cubao. Sorry, hindi ko agad nasabi nung umpisa. Pero yung fare niya is around 600 to 900. Depende sa type na gusto nyo. Basta yung pinakamahal, yung deluxe. Pero ayos na din yung 600 pesos na bus. Kasi aircon naman siya. Ang masasabi ko lang is I'm so grateful na I have chances to visit some places. I am manifesting more travel to come. Ang sarap din pala mag-DIY, magastos lang, pero you have your time, decision. So until next travel, thank you for watching.